Hello ma'am and sir, ito po ay isang video instruction para po sa ating status ng ating mga learner. So una po, magsa-sign in po tayo using the advisor or school admin account. Then after po nyan, since ginagamit ko po ay school admin account, click ko po yung sa list of classes. Sa mga advisor or personnel naman po dun sa master list. Then click ko po yung sa ating, halimbawa sa ating kinder mahiyain na list of classes. Tapos nakapag-practice na po ako sa number 1. So i-click ko lang po yung pencil icon sa ating no status. Tapos lalabas na po dito kung ano yung status ng bata. So unahin po natin yung promoted. Then sa promoted po, lalagay po natin yung kanyang general average na ang pagbabasihan po natin ay yung nilagay po natin sa ating SF5. So 87, 25. Then, update status po natin. Kapag mababasa na po natin dyan na status updated, click lang natin sa labas, tapos press F5. Then, makikita na po natin yung in-enter po natin na grade ng bata. Then, next po, another pencil icon. Then, ang status naman po natin ay transferred out. So, sa ating transferred out, maaari po kasi na ang isang bata, okay, fill up muna natin dito kung kailan po siya nag-transfer. Then, maaari po kasi ng isang bata ay nag-transfer sa mga private school natin, either sectarian or non-sectarian, SUC or the State University Colleges Managed, DOST, other government managed, accredited managed, BRAC, LC, school abroad, at saka hindi po kasama itong ALS. Kasi alam naman po natin na magkaiba po ang curriculum para sa ALS at sa atin dahil tayo po ay nasa formal schooling at ang ALS ay nasa non-formal schooling. So automatically ang mga bata na nag-transfer sa ALS ay drop po. So unahin po natin yung dun sa ating private non-sectarian. Then kailangan nyo lang po na fill up yung ating school name or ID. Kung sa nag-transfer naman po sa abroad, kailangan po naman nating ilagay yung country na nilipatan ng bata at saka yung pangalan ng school. Okay? Tapos doon naman po sa ating mga SUC manage. Okay? Yung school name and ID. Same din po ito doon sa ating other GA manage. Okay? Then, since hindi pa po naayos yung sa ating sa school ID, okay, so kapag click ko po kasi itong sa update status, kakailanganin niyo po yung school, magpe-fail po ito, yan, dahil kailangan niya po yung school name or ID, which is hindi pa po activated. Okay, and close ko po yan. The next is, click po natin yung no status, then yung sa ating drop. So, nag-drop siya, so hindi niya na kailangan na no status is drop out. Then, kung kailan siya nag-drop, may 5. Then, reason, nandyan po yung mga reason natin. So, it's either family problems, feuds, illness, bahala na po tayo dyan. Then, update status. Nag-transfer yata po ito. So, click lang po natin kung ano yung petsa kung kailan po siya nag-drop. Okay, then click sa labas. Nandiyan na po yung ating press F5 ko lang po dahil hindi po siya nag-update. Okay, tapos click natin doon.
Nandun na yung kanyang status. Okay, the next po natin is paano naman po yung mga nasa no longer in school facility. So, i-click ko lang po itong no longer in school. Okay, then makikita po natin si De Vera L. Janderes. So, i-click ko rin po yung no longer in school niya. Then, kasi maring yung mga cases po na yung mga nag-transferred sa ibang school, which is private or nasa ibang bansa, or nag-transfer nga yung bata pero hindi na-enroll ng mga receiving school. So, dito po natin yan iaayos. Okay? So, nag-transfer daw yung bata. Again, ilalagay natin kung saan po siya nag-transfer o at saan po siya, kung sino po yung mga receiving school na nilipatan ng bata. Okay? Then next is doon po, balik po tayo sa ating dropout. Then doon po sa dropout, mapapansin po natin na nandito po, ito po yung kinaroroonan ng bata na nag-drop. Then balik po tayo sa summary, which is 19 po yung sa summary natin na bata or learner. Okay? So isa-isayin na lang po natin yan. Pagkatapos po niyan, ready na po tayo sa finalization. Yun lamang po at maraming salamat.